John Derek Monino. We are students from Kaunlaran High School, and we are here today to interview Sir Jose Parado Caparal Jr., BPRRM Focal Person ng Barangay NBBS Ligatagatan, at the same time, Fire Chief ng Barangay NBBS Ligatagatan, Fire and Rescue Volunteer. Thank you po for granting us this opportunity. Once again, thank you po for your time, sir. For our first question, what preparations does the barangay or fire department do to help the community get ready for geological hazards like earthquakes or landslides? Kalimitan kasi ang barangay nagpapa-seminar sa amin para kahit papaano maakma namin mga pangangailangan pagdating sa disaster. Lalo na yung earthquake drill, yung fire drill, yung ICS. So maraming mga ino-offer si barangay para maging competent ang mga fire department, mga fire volunteer sa ganung sitwasyon. Kung tatanungin mo naman kung paano kami naghahanda para sa mga community, palagi kami, although pag parating ang bagyo, kung may bagyo man, palagi kami nag-PPA sa mga community para sa ganon makapag-ready sila. At the same time, marami kaming mga ginagawang mga preparation sa mga pagdating sa mga fire volunteer regarding disaster. Let's proceed po. Follow-up question. How do you inform or educate the residents about these hazards ahead of time? Ganun nga, umiikot si barangay kami, nag-PPA kami, lalo na pag may, kasi hindi naman natin maprepredict ang lindol, hindi natin alam kung kailan. Ang naprepredict lang natin yung parating bagyo. So, a day ahead or couple of hours bago dumating sa bagyo, umiikot kami, nag-PPA kami to remind ng mga residente ng Barangay NBBS Ligatagatan na may parating na bagyo, before mga ganun sila, ano nila yung mga anak nila, huwag nila palabasin, at yung mga sirang bahay na dapat ayusin ay maayos agad. Sa ganon, pag nandyan na yung bagyo, hindi na sila para umakyat ng bubong para magkumpuni or tatawagin yung mga anak habang umuulan na at pataas na ng baha. Pag tumaas naman ang baha, dulot ng bagyo, andyan na kami umiikot, nagpo-force evacuation na kami. So, ang evacuation center pag dating ng bagyo is Ligatagatan Elementary School. Second floor, may mga second floor kasi sila eh. Hindi naman kasi idea na evacuation center ang mga lowland na dahil na yung mga lang, kasi pag tumaas yung baha, wala pa rin. So mas maganda, idea talaga, paaralan pagdating ng bagyo at baha. Pero pag earthquake, mga open space lang. Pangatlo po, what is your role during a geological hazard as a firefighter or barangay official? Ako, ang role ko, mag-aano ako ng utos ng pinakakapitan. Si kapitan ang bababa ng utos sa akin. So ako, mag-uutos din sa mga tao. Pero ako, I make sure na nandun ako kapag gumagawa yung mga tao. Or ako rin ang gumagawa. Kasi mas maganda na yung makikita nila na gumagawa ako kaysa na utos lang ako ng utos. Mahirap pero dapat, kasi as a leader kailangan mong gumawa, hindi yung ikaw ang uutos lang. Pang-apat po, how do you respond or assist residents while the hazard is happening? Mahirap kasi may mga ibang residente na mahirap pakiusapan. Lalo na pag sinabi mo regarding sa typhoon, sanay na kami dyan, sasabihin sanay na kami dyan. Ang ano natin, mahirap kasi mag-evacuate o bigyan ng tulong yung mga kababayan natin during night time. Yung napakadelikado para sa responder at sa mga
tutulungan kasi malimit doon na didiscuss ang mga responder at yung mga evacuee. So we make sure na pag ikot namin, sinasabihan kaagad namin mga residente, pag tumaas na ang tubig, itap nyo kami para sunduin namin kayo, ilagay namin kayo sa evacuation center hanggat may araw pa. Although kahit gabi nagre-rescue pa rin kami, kaso nga lang napakadelikado na. What are the first steps your team takes right after a geological hazards has occurred? Unang step kasi kami naghihintay rin kami ng utos. Hindi po, although may mga galawang kami na hindi na kailangan utusan dahil nga kitang-kita mo na nangyayari, ba't mo ba kailangan may mag-utos pa sa'yo? So pag kailangan may utos muna bago kami gumalaw. Yun ang hirap sa atin as a responder. Although talagang may mga pagkakataon na hindi ko na hinihintay ang utos sa akin. Basta nandyan na, nakadeploy na yung mga natin, bangka, rubber boat, paddle boat. Pag tumaas na yung tubig, hatiin ko na sila sa tatlo, iikot na sila kung saan yung magraradyo ko sila kung nasaan sila. Minsan, kasama ako sa isang paddle boat, dumidiretso na kagad kami sa paaralan, sa dito. So we make sure na kami, intact sa isa't isa para may coordination. Pang-anim po, how do you help the community recover or stay safe after the incident? Siyempre, andyan yung magpla-flashing tayo sa mga binahang kalsada. Andyan yung hahaputin yung mga basurang inanod sa harap ng bahay, gano'n. Puputulin yung mga punong natumba. Minsan kami pa nagkakat ng wire sa gamit ang fire trap. Maraming tungkulin ng pagiging fire volunteer, hindi lang sa sunog. So nandiyan pa yung magpla-flashing kami sa mga plaza, sa mga kalsada para hindi siya madulas, hindi maputik, luminis. Ganun ang gawain ng mga fire volunteer. This question, what important safety tip or advice would you like to share with everyone to stay safe from geological hazards? Katulad ng mga sinabi ko sa mga naunang nag-interview, dapat meron din kayong yung escape plan sa bahay. Hindi masamang pag-usapan ng pamilya kung paano kayo aalis pag dumating yung sakuna. Mag-usap kayo kung saan yung kayo dadaan, at saka kailangan prepare nyo palagi yung go bags na sinasabi. So alam nyo naman yun siguro yung go bag. Pag yung go bag, nandyan yung mga essential na gamit during disaster. Nandyan yung mga flashlights, sabon, gamot, pagkain, mga ilang pirasong damit, tapos radyo. Yun ang mas importante, radyo, kasi doon kayo makikinig, kung makiki-update kung ano nangyayari na sa paligid natin. Yun, kailangan may go bag kayo. Hindi masama mag-usap regarding sa sa mga sakuna, dahil na pag sa pamilya o dahil na sa sa sunog. Kailangan nag-uusap kayo kung saan dadaan kayo, kasi pag sunog kailangan gagapang kayo, lalo na pag puno na ng usok ang bahay ninyo, kasi yung usok hindi bumababa sa sahig, hanggang dito lang ang sunog. So merong space, makakahinga kayo pag gagapang kayo palabas ng bahay ninyo. Dapat pinag-uusapan ninyo kung saan kayo magkikita. Kunwari, ako, pag tatakas tayo, aalis tayo, pero ang natin, meeting place natin doon sa barangay. So hindi na kayo na maghahanapan pa kayo kung sino-sino na wala. Hintayin nyo lang oras para makapunta sila sa barangay. Ganun ang dapat. Escape plan, pag-usapan. Although with pakinggan dahil na pinag-usapan yung hazard, pero yun ang wise para sa isang pamilya. Once again, thank you, please. Pwede pa ako magdagdag? May hotline tayo ngayon. Dial 911.
So pag denial natin ng 911, automatic, lahat ng sangay ng BFP, PNP, ano ba tawag dito? Lahat ng sangay ng gobyerno na tutulong sa atin sa disaster, maririnig nila yun. Kung sa nabotas kayo, pag dial nyo ng 911, ang pipick up sa inyo, nabotas. Pero kung nasa Malabon kayo, ang pipick up sa inyo, pag dumayal ng 911, taga Malabon. So maganda, i-ano natin palagi yan, 911.